Kasunod ng huling broadcast ng Tahanang Pinakamasaya sa GMA Network noong Marso 7, nalutas na raw ng Tape Inc. ang mga obligasyong pinansyal nito sa GMA sa gitna ng patuloy na spekulasyon na pumapalibot sa kumpanya. Ito ay ayon sa isang article na inilabas ng Lionhear TV. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Pika-Pikang Vlogs ni Mandong Labandero. Bago po sana manood mag-subscribe muna sa aking YouTube channel at pakiclick yung bell icon for future uploads alert. Thank you po at ito na po ang ating tatalakayin. Tungkol daw sa utang ng Tape Inc. sa GMA7, kinumpirma ni Atty. Maggie na nagkaroon ng settlement o areglo sa pagitan ng Tape Inc. at GMA7. Dahil daw dito ay napabulaanan na wala daw problemang pinansyal ang Tape Inc. Oh my God! Wow! Ito lang masasabi ko dyan. Nagkaroon lang ng areglo, meaning hindi pa bayad. At malamang inayos lang ang detalye kung paano babayaran ng Tape Inc. ang pagkalaki-laki nilang utang sa GMA7 na umabot ng 800 million daw. Damn! Kasi nga kung walang problema sa kaperahan bakit umabot ng ganong kalaki ang utang nila sa GMA7 at mga suppliers? Ayon kay Atty. Maggie, ay di raw totoo na nagsarado na ang Tape Inc. Sinisigurado niya sa mga stakeholders ng Tape Inc. na aktibo daw ang kumpanya sa paghahanap ng mga bagong proyekto. Patunay daw nito ang mga bagong proyekto ng Tape Inc. Good kung ganon. At least may mga trabaho yung mga iba nilang empleyado. Pero yung patunay daw yung mga bago nilang proyekto, asaan? Asaan? Asan yung mga bagong proyekto? Asan? May nabalitaan ba kayong mga bagong proyekto? Simula nung nawala ang Tahanang Pinakamasaya, naging tahimik na ang Tape Inc. Sa kabila daw ng hindi siguradong kinabukasan, nananatili daw na matibay ang Tape Inc. ayon kay Atty. Maggie. So hanggang dito na lang mga Kadabar Gods. Paki-like and share itong video na to at mag-comment kung mayroong opinion na gustong ibahagi. At mag-subscribe sa aking YouTube channel. At paki-click na rin ang notification bell for future upload alerts. Thank you and God bless.